Ang babae ay hindi sinasadyang napunta sa isang mundo ng mga lalaki. Sa isang interstellar na planeta ng mga hayop na mas marami ang lalaki kaysa babae. Upang hindi maging kasangkapan sa pag-aana, matapang niyang napagpasyahan na magpanggap bilang lalaki. Ngunit habang unti-unti siyang nasanay sa mundong ito, napansin niya na ang mga tingin ng kanyang mga payat na kapatid sa kanya ay unti-unting naging kakaiba, at ang mga ito ay naging mapagmalaki sa malamig na pananalita, ang mapang-aping pulang dragon, at ang tusong itim na leopard sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata. Isang alarma ng panganib ang tumunog sa kanyang isipan. Tumakas kaagad, taong 5,333 ng bagong kapangyarihan sa isang inabandonang planeta. Sa gitna ng isang bunto ng mga sirang makinarya, nakahiga ang isang babaeng may proud na mukha. Ang daliri ng babae ay bahagyang gumalaw. Unti-unting bumalik ang kanyang malay. Si Jiang Qian ay hindi nag-aksaya ng oras sa sakit ng katawan. Maingat niyang tiningnan ang paligid, habang pinagmamasdan ang mga tambak ng hindi kilalang malalaking basura. Hindi sinasadyang natuklasan na ito ay isang malaking tambakan ng basura. Ang kanyang huling alaala ay natigil sa pagkawasak ng langsin, kung saan siya pumasok sa isang kapsula ng kaligtasan. Mukhang siya ay nakaligtas sa kapahamakan. Sinubukan ni Jiang Qian na magsalita, kislap ng bituin, nandito ka ba? Amo, narito ako, sagot ng pamilyar na boses. Ang kanyang kaba at kalungkutan ay nabawasan ng marami. Sa kabutihang palad, ang sistemang palaging kasama niya, ang kislap ng bituin ay nandito pa rin. Mabilis na hinanap ng kislap ng bituin ang impormasyon sa paligid. Napag-alaman na ito ay isang malaking tambakan ng basura. May mga hindi kilalang insekto sa paligid. Ang mga insektong ito ay hindi nakatala sa mga organismo ng langsin. Habang siya ay nakakunot noon na nakatitig sa virtual na interface. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, isang alarma ng babala ang tumunog sa kanyang isipan. Babala, may malaking hindi kilalang nilalang na mabilis na papalapit. Mangyaring itago ng host ang sarili. Si Jiang Qian ay walang oras para mag-isip. Hinila niya ang kanyang mabigat na katawan. Mabilis na nagtago sa mga labi ng makinarya sa gilid. Hindi nagtagal. Isang itim na tuldok ang dumating sa bilis ng kidlat, papunta sa kanyang kinaroroonan. Kasunod nito, isang payat na figura na nakasuot ng mecha. Biglang isang orange na sinag, tumago sa baywang ng taong nakamecha, at mabigat na bumagsak sa lupa, gumawa ng malakas na tunog. Maya-maya, isang itim na anino ang lumapit sa natumbang taong nakamecha. Tila kinumpirma ng taong nakamecha na patay na ang nasa lupa. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Si Jiang Qian ay hindi agad nagpakita. Sa halip, nanatili siya sa kanyang taguan ng kalahating oras. Bago tumayo at lumabas, lumapit siya sa tahimik ng taong nakamecha. Kislap ng bituin, iskan ang target na tao. Ang nilalang na ito ay wala ng palatandaan ng buhay. Ang hitsura ng nilalang sa loob ng mecha ay kahawig ng tao. Ngunit may bahagyang mga katangian ng ebolusyon. Hindi sapat ang datos para sa malalim na pagsusuri. Si Jiang Qian ay kumagat sa ngipin at tinanggal ang basag na pilak na helmet ng mecha. Kasabay nito, isang maputla at magandang mukha ang lumitaw sa harap ni Jiang Qian. Habang tinitingnan ang batang lalaking wala ng buhay, siya ay natigilan. Sa oras na ito, muling narinig ang paalala ng kislap ng bituin. Natuklasan ang maaaring ikabitan na aparato. Walang pag-aalinlangan si Jiang Qian, ikabit ang aparato. Pagkalipas ng 2 oras, muling nagmulat ng mata si Jiang Qian. May komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha, matagumpay niyang nakuha mula sa light brain. Ang buong karanasan ng buhay ng isa. Sa kalawakan na ito, mayroong hindi mabilang na mga planeta. At ang mga namumuno sa mga planetang ito ay mga hayop. Matapos ang mahabang ebolusyon, ang mga hayop na ito ay unti-unting naging mga beastman. At nagkaroon ng sibilisasyon ng beastman. Ang batang lalaki ay nagngangalang Yasen Gapar. Ang ikasyam na anak ng pinuno ng pamilya Gapar ng Hansing. Sa edad na 16 na, bilang isang ulila, sumali siya sa tradisyonal na pagsubok ng pamilya Gapar. Ang mga makakapasa lamang sa pagsubok ang makakakuha ng karapatang pumasok sa paaralan. At ang mga mabibigo ay magbabayad gamit ang kanilang buhay. Si Jiang Qian ay tumingin sa batang lalaking nakahiga sa lupa ng walang galaw. Isang bahagyang awa ang dumaan sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang simpatsyang ito ay mabilis na nawala sa kanyang mga mata. Sa planeta ng Beastman ay walang mga tao. Kung siya bilang tao ay matuklasan, ang kanyang kalalabasan ay madaling maipapakita. Mas mahalaga pa, ang bilang ng mga babaeng Beastman ay lubhang kakaunti. Halos 1 sa 10,000. Kung siya ay matutukoy bilang babae, tiyak na hindi siya makakataka sa kapalarang ikulong. Kung gayon, gamit ang kanyang daliri, dahan-dahan niyang hinawakan ang nakapirming liwanag sa kanyang pulso. Ang liwanag ni Yasen Gapar. Mula ngayon, ito na ang kanyang pagkakakilanlan. Sa mundong hindi pamilyar na ito, pagkalipas ng kalahating buwan, isang malaking sasakyang pangkalawakan ang dahan-dahang bumaba mula sa kalangitan. Pagkatapos ng paglapag, isang walang emosyong mekanikal na boses ang pumuno sa buong planeta. Tapos na ang pagsubok. Mangyaring itigil ang labanan. Ang mga lalabag ay mawawala ng karapatan. Sa loob ng kalahating buwan na ito, sa tulong ng sistemang kislap ng bituin, siya ay nakaligtas. Habang bumukas ang pinto ng sasakyang pangkalawakan, ang mga Beastman ay walang pag-aalinlangan. Dumiretso sila at pumila.
Si Jiang Qian ay hindi nais na maging kapansin-pansin, kaya hindi siya nagmadaling pumila. Habang lumilipas ang oras, nang makita niyang iilan na lang ang nasa pila, matapang siyang tumayo at naglakad patungo sa pila. Akala niya ay makakalusot siya ng palihim. Ngunit, isang lalaking may kulot na buhok ang biglang nagsalita. Nakakatawa talaga, ang maliit na mahinang ito ay wala ng mecha pa. Si Jiang Qian na na-access ang light brain, ay mabilis na natutunan ang wika ng Beastman. Ngunit hindi siya agad sumagot, dahil sa boses ng kulot na lalaki. Matagumpay nitong nakuha ang atensyon ng mga Beastman sa kanya. Nararamdaman ang mga tingin sa paligid. Si Jiang Qian ay lihim na nakatitig sa kulot na lalaki, habang patuloy na sinumpa ito sa kanyang isipan. At dahil hindi sumagot si Jiang Qian, lalong naging mayabang ang kulot sa maliit mong braso at bintig. Natatakot ako na maputol ang mga ito sa ilang hakbang. Pagkatapos ay tumawa ng malakas. Ang kanyang labis na tawa ay nagdulot ng pagsang-ayon mula sa mga Beastman sa paligid. Narinig ito ni Jiang Qian at ngumiti. Mahinang sinabi ng may panunuya, "Kung gaano kalakas ang braso mo, parang wala ka namang silbi." Napakinggan ito ng kulot at biglang sumiklab ang ugat sa noo. Parang anumang oras ay sasampalin niya si Jiang Qian. Sa sandaling iyon, isang nakakabighaning boses ang dumating mula sa unahan. Lahat ay tumingin sa harap. Nakita lamang ang isang lalaking nakasuot ng puting mecha suit. Kapansin-pansin, ang kanyang mapupulang buhok at maputi na mukha ay bumuo ng malinaw na kaibahan. Nakakabighani, biglang ginamit ng lalaking may pulang buhok ang kanyang mapang-akit na mga mata. Tinitigan ng diretso si Jiang Qian at naglakad patungo sa kanya sa ritmong klasikal. Ngunit nang dumaan sa kulot ay huminto siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Sa susunod na segundo, nagbago ang mukha ng kulot. Agad niyang tinakpan ang kanyang lalamunan gamit ang dalawang kamay. Ang pulang dugo ay dumaloy mula sa kanyang mga daliri. Maliwanag, ang lalamunan ng kulot ay nahiwalay na. Si Jiang Qian ay maingat na tumingin sa lalaki. Nakita ng lalaking may pulang buhok si Jiang Qian na parang natakot na kuneho. Bigla siyang humiti, "Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin iyon. Kami ay opisyal na hukbo. Hindi kami basta-basta pumapatay ng Beastman." Alam ni Jiang Qian ang ibig sabihin ng lalaki, dahil balak ng kulot na umatake at nilabag ang patakaran. Kaya siya pinatay ng lalaki. Ngunit patuloy pa rin siyang nakatitig sa lalaki. Hindi nagpapakita ng anumang pagpapahinga. Sa kabutihang palad, parang nawala ng interes ang lalaki. Tumalikod at umalis. Pero pagkatapos ng insidenteng ito, walang nangahas na magsimula ng gulo. Lahat ay tahimik na pumila ayon sa pagkakasunod-sunod. Mabilis na nakapasa si Jiang Qian sa pagpapatunay at pumasok sa sasakyang pangkalawakan. Habang naglalakad sa mahabang koridor, hindi niya maiwasang makaramdam ng pasasalamat. Salamat na lamang at tinulungan siya ng kislap ng bituin upang ilagay ang kanyang larawan sa light brain ng dating Yasen Gapar. Upang makalusot siya, mula sa sandaling ito, nangangahulugan ito na kailangan niyang gamitin ang pagkakakilanlan ni Yasen Gapar upang mabuhay sa planeta ng Beastman. Pagkatapos si Jiang Qian at isang batang Beastman ay itinakda sa dormitoryo numero 11,085. Pagkapasok ni Jiang Qian sa dormitoryo, nakita niya ang dalawang kama, isang banyo, at isang batang may pilak na buhok. Si Jiang Qian ay tumingin sa bata na may malalambot na mata tulad ng usa. Sa unang tingin, walang panganib ang batang ito. Sa susunod na segundo, isang malinaw at masiglang boses ng bata ang tumunog sa silid. "Ako si Xuexu Hans Flaro Ruberu, 17 taong gulang ngayong taon." Natigilan si Jiang Qian. Napakahaba naman ng pangalang ito. "Kumusta? Ako si Yasen Gapar. Masaya akong makilala ka." Habang tinitingnan ang malalambot na mata ng bata, halos matunaw ang puso ni Jiang Qian sa kanyang kagwapuhan. Hindi niya inakala na kahit pagkatapos ng maraming taon ng ebolusyon, ang kakayahang magmalambing ay nananatili pa rin sa dugo ng Beastman. Ang dalawa ay nag-usap ng kaunti, hanggang sa dumating ang oras ng pagkain, at sabay na nagpunta sa direksyon ng kantina. Pagdating sa kantina, si Jiang Qian ay tumingin sa mga pulang berdeng tubo. Kaya ba talagang kainin ito? Habang nag-aalinlangan si Jiang Qian, narinig niya ang boses ng kislap ng bituin sa kanyang isipan. "Amo, ang likido sa tubo ay puno ng sustansya, at napansin ko ang pagdaloy ng enerhiya. Inirerekomenda ko na kunin mo ang enerhiya." Si Jiang Qian ay hindi nagdalawang isip. Itinapat niya ang tubo sa kanyang bibig at ininom ang likido. Biglang naramdaman ang isang daloy ng enerhiya na gumagalaw sa kanyang katawan. Nakakagula. Naramdaman niya na ang enerhiya sa kanyang utak ay lumalakas noong nasa langsin pa siya bago ang katapusan. Ang mga nakaligtas ay nagising ng kakaibang kakayahan. Ang lahat ay nagpapalakas ng kakayahan sa pamamagitan ng pagkuha ng esensya ng mga hayop. Ngunit ang kanyang kakayahan ay mental. Sa buong mundo, iilan lamang ang may mental na kakayahan. Kaya naman ang kanyang antas, nanatili sa pinakamababang grado. Nakita ng bata si Jiang Qian na tahimik at malalim ang iniisip. Bigla siyang nagpanik. "May nasabi ba akong mali na nagpainis sa'yo? Pwede ko bang tawagin ka sa pangalan mo?" Si Jiang Qian ay tumingin ng may pag-aalinlangan sa batang mukhang nalilito. Sinusubukang makita kung may bahid ng pagpapanggap sa kanyang mukha. Lahat ng emosyon ay perpektong ipinakita. Ngunit ang kakaibang pakiramdam sa puso ni Jiang Qian
ay hindi maalis-alis. Ayon sa kanyang nalalaman, ang kalikasan ng Beastman ay mahirap tanggalin, at ang batang ito ay sobrang mahina. Bumalik si Jiang Qian sa realidad, syempre kami naman ay magkakasama sa dorm. Masyadong mahaba ang buong pangalan. Ang mga mata ng bata ay nagliwanag. Agad siyang sumunod sa sinabi, pwede mo rin ba akong tawaging Swexo? Sa mundo ng Beastman, ang mga malalapit na kaibigan lamang ang tumutukoy sa pangalan. Kahit hindi alam ni Jiang Qian ang layunin ng bata, tumango pa rin siya. Syempre. Swexo, Swexo, tuwang-tuwa ang bata sa pagtawag ni Jiang Qian sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Swexo ang isang mapusyaw na asul na tubo, at iniabot ito kay Jiang Qian. Ito sa'yo, hindi ko iinumin, ikaw na lang. Natigilan si Jiang Qian, umiling siya at tinanggihan. Habang nagpapalitan sila ng tubo, ang mga Beastman sa tabi ay hindi na nakatiis. Heidi, ano nang ginagawa ninyong dalawa? Parang magkasintahan kayo. Nakakasuya ba? Napatinginan sina Jiang Qian at Swexo sa isa't isa. Pagkatapos ay sabay na umiwas ng tingin. Sa oras na iyon, magulo ang damdamin ni Jiang Qian. Mali ba ang pagkaunawa ko sa kanya? Hindi ba siya isang tusong tao, kundi isang mahiyain? Pagkabalik sa dormitoryo, biglang nagsalita si Swexo. Kami mga Beastman ay may malakas na kamalayan sa teritoryo, lalo na ang mga lalaki. Bakit wala akong naamoy na amoy sa'yo? Gumalaw ang ilong ni Jiang Qian. Amoy? Anong amoy? Dahan-dahang sumagot si Swexo. Kami mga lalaki, may kakaibang amoy na pag-aari natin. Kaya mahirap para sa mga lalaki na tiisin ang amoy ng isa't isa. Natigilan si Jiang Qian. Nararamdaman ang matalas na tingin ng kausap. Biglang pinagpawisan siya ng malamig. Puno ng pawis ang katawan ko mula sa tambakan ng basura. Nawala na ang pang-amoy ko. Maliligo muna ako. Pagkasabi nito, natural na naglakad si Jiang Qian patungo sa banyo. Hush-hush ang tubig mula sa shower ay dumaloy pababa. Kislap ng bituin, ilabas ang datos tungkol sa amoy ng lalaki. Sa pamamagitan ng pagkonekta sa light brain, ang mga impormasyon tungkol sa amoy ng lalaki ay malinaw na ipinakita sa harap ni Jiang Qian. Buti na lang at para sa kaligtasan. Pinahintulutan niya ang kislap ng bituin na kunin ang dugo ni Yasen Gapar. Kaya hiniling niya sa kislap ng bituin na mula sa dugo. Kunin ang mga male hormone at gayahin ang pagkakadikit nito sa kanyang buong katawan. Kaya kahit hindi masyadong malakas ang kanyang male hormone, sapat na ito upang itaboy ang ibang lalaki tulad ni Swexo. Isang oras pagkatapos, lumabas si Jiang Qian mula sa banyo na basa pa ang buhok. Gumalaw ang ilong ni Swexo. Parang may naaamoy siya. Hindi niya pinahalata. At dahan-dahang umatras. Habang si Jiang Qian ay nagtutuyo pa ng buhok, tumayo si Swexo at naglakad patungo sa banyo. Sa loob ng banyo, si Swexo, walang bakas ng dating inosente at nalilitong mukha. Walang emosyon ang kanyang mukha. Walang anumang pagbabago sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang sarili sa salamin at malalim na nag-isip. Ano nang nangyayari? Sigurado siya na ang dibdib ng lalaki ay tinusok ng malaking butas. Ang ganitong nakamamatay na sugat ay hindi dapat buhay pa. Pero sino ang buhay na tao dito ngayon? Samantala, sa pangunahing kabin, ang lalaking may pulang buhok ay maihawak na datos ng mga mag-aaral. Ang datos ay nagpapakita ng isang magandang batang lalaki. Sa pangalan ay nakasulat, Yasen Gapar Jiang Qian. Kahit binago ang larawan sa light brain, ang computer ng militar ay naglalaman ng impormasyon na naitala bago ang pagsubok. Kaya dito siya nahuli. Ngunit ang lalaking may pulang buhok ay parang walang plano. Hulihin agad si Jiang Qian. Sa halip, umiti siya ng may malalim na kahulugan. Talagang lalong naging kawili-wili. Ang bahagyang bango na iyon. Baka bagong uri ng kayamanan. Pagkalipas ng 7 araw ng paglalakbay sa kalawakan, tumunog ang broadcast sa kabin. Mangyaring ipaalam sa mga mag-aaral na malapit na kaming dumating. Pumunta sa opisina ng opisyal upang kunin ang listahan ng pagpasok. Si Jiang Qian ay hindi maiwasang magkunot noo. Ang kanyang hinintay na problema ay dumating na. Ayon sa nalaman niya mula sa light brain, ang mga may grado G o mas mataas lamang ang may karapatang manirahan sa single o double room. Ang iba ay kailangang tumira sa 4 na tao sa isang silid. Sa grado ni Yasen Gapar, hindi niya maiiwasan ang 4 na tao sa isang silid. At nang makuha ni Jiang Qian ang admission notice, hindi siya makapaniwala. Siya ay tinanggap ng pinakamataas na akademya ng imperyo, ang Lanrui Academy. Sa kaunting grado ng orihinal na Yasen Gapar, paano siya makakapasok sa Lanrui? Tiyak na may daya dito. Hindi tulad ng galit ni Jiang Qian. Lumapit si Swexo na puno ng liwanag ang mga mata. Maganda. Hindi ko inakala na magkakasama tayo sa akademya. Pinilit ni Jiang Qian nang umiti, isang matigas na ngiti ang ipinakita. Nga, napakaganda nito at sa oras na ito, ang kanilang kilos ay napansin ng lalaking may pulang buhok mula sa itaas. Maliit na Yasen, dumating ka sa aming Lanrui Academy. Hindi ba't isang masayang bagay iyon? Pagkalipas ng 5 araw, dumating si Jiang Qian sa lungsod kung saan matatagpuan ang Lanrui Academy. Ang lungsod ng Rinas. Habang tinitingnan ni Jiang Qian ang lungsod mula sa itaas, siya ay namangha. Lumapit si Swexo. Ngumiti, ang aming pamilya ay maisangay sa lungsod na ito.
Noong bata pa ako, dinala ako ng aking lolo dito ng ilang beses. Mula sa mga salitang ito, malinaw na ang pamilya ni Xuexu ay may malaking impluensya. Habang iniisip ito ni Jiang Qian, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang magalang na lumapit kay Xuexu. Binatang Hans, ang pinuno ay hinintay ka na. Hindi sumagot si Xuexu sa lalaki. Sa halip, bumaling siya kay Jiang Qian, Yasen. Walang impluensya ang iyong pamilya dito. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang klase. Bakit hindi ka muna tumira sa aming pamilya ng ilang araw? Kasabay ng salita ni Xuexu, ang lalaki ay nagbigay ng bahagyang matalim na tingin. Kay Jiang Qian, hindi niya inaasahan na ang prinsipe ng Hans mula sa pangunahing linya ay magiging malapit sa isang maliit na beastman. Alam na si binatang Hans ay parang bundok ng yelo. Tinanggihan ni Jiang Qian ang alok ni Xuexu. Gusto ko munang maglibot-libot para makilala ang lugar na ito. Nakita ito ni Xuexu at hindi na siya pinilit. Sumakay siya sa isang lumilipad na sasakyan at umalis. Hinintay ni Jiang Qian na makaalis ang sasakyan ni Xuexu. At huminga ng maluwag. Ang pagiging mag-isa ay nagbigay sa kanya ng ginhawa. Habang naglalakad, pinagmamasdan niya ang paligid. Biglang narinig niya ang isang boses na hindi matukoy kung lalaki o babae, na nagpadala ng kaba sa kanya. Nang lumingon si Jiang Qian, natuklasan niya na ang dumating ay ang pinuno ng militar ng Lanrui. Walang emosyon siyang nagbigay ng saludo militar. Magandang araw, pinuno, hindi oras ng trabaho. Huwag kang maging tensyonado. Maliit na Yasen. Saan ka pupunta? Ang parang walang pakialam na tanong ay nagpataas ng pag-iingat kay Jiang Qian. Kaya magalang siyang sumagot, pinuno di. Maglilibot lang ako. Hindi ko inaasahan na ang isang mahalagang beastman tulad mo ay makakaalala sa isang maliit na mag-aaral tulad ko. Talagang natutuwa ako. Ang mga salita ni Jiang Qian ay parang nagpasaya sa kanya. Bigla niyang inabot ang kamay. Ngunit madali itong naiwasan ni Jiang Qian. Natigilan ang lalaking may pulang buhok. Pagkatapos ay tumawa, magaling talaga si maliit na Yasen. Kahit ang mga lumang mag-aaral ng Lanrui ay hindi tiyak na makakaiwas. Hindi na gustong makipagtalo pa ni Jiang Qian. Umatras siya ng 2 hakbang. Pinuno, may gagawin pa ako. Mauuna na ako. Hindi pinigilan ng lalaki si Jiang Qian. Sa halip, mahinahon siyang nagsabi, ako si Michael Avails. Tandaan mo ang pangalan ko. Sa oras na ito, sa loob ng meeting room ng Lanrui Academy, isang grupo ng mga tao ang nagtatalakay tungkol sa impormasyon ng mga bagong mag-aaral. Biglang nagsalita ang isang binata, DN. Bakit may isang mag-aaral na may gradong T ang nakapasok? At dahil sa mga salitang ito, nagmalaki ang isang maskuladong lalaki. Ano nang ginagawa mo, DN? Kahit ang mga basura ng Skagi ay nakakapasok na sa likod ng pinto. Ang galing talaga. Nagsalita ang matandang may kulay abong balbas sa gitna. Ang batang ito ay inirekomenda ni Aveles. Biglang naging awkward ang sitwasyon. Si Aveles ay disipulo ng maskuladong lalaki, at magkaugnay pa sila ng dugo. Ang sinabi tungkol sa igaling di, ay parang sampal sa mukha. Ngunit, sa kabutihang palad, ang maskuladong lalaki ay marunong magpigil. Mabilis niyang binago ang ekspresyon. Seryosong sinabi, maganda di. Mukhang may natatanging kakayahan ang mag-aaral na ito. Nang malaman ng lahat na si Aveles ang nagrekomenda, wala nang nagsalita pa. Sabay-sabay silang tumahimik. Sa ganitong paraan, nilaktawan nila ang datos ni Yasen Gapar, at nagsimulang talakayin ang susunod na henyo na mag-aaral. Kinabukasan ng umaga, dumating si Jiang Qian sa paaralan. Mabilis niyang inayos ang pagpapatala, dahil maaga siya dumating. Wala pang ibang beastman sa dormitoryo nang dumating siya. Binuksan niya ang pinto. Bumaba ang kanyang tensyon. Kahit 4 na tao ang kasama sa silid, dahil sa male hormone, nahati ito sa 4 na maliliit na silid. Siyempre, ang banyo at maliit na sala ay para sa lahat. Pinili ni Jiang Qian ang pinakaloob na silid. Kinuha ang kanyang maleta at sinimulang ayusin ang kama. Ngunit may narinig siyang ingay sa pinto ng dormitoryo. Sa susunod na segundo, isang lalaking may maitim na bughaw na buhok ang pumasok. Parang hindi niya inaasahan na may mauuna sa kanya. Si Jiang Qian ang unang nagsalita, kumusta di? Ako si Yasen Gapar. Nang marinig ang boses ni Jiang Qian, gumalaw ang tainga ng lalaki, at mabilis itong namula ng bahagya, dahil sa kanyang lahi. Siya ay lubhang sensitibo sa mga tunog. Kahit ang pinakamagandang boses sa kanyang tribo, ay hindi magdudulot ng reaksyon sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Ang kasama niya sa dormitoryo, ay nagdulot ng pisikal na reaksyon sa kanya. Napansin ang kakaibang tingin ni Jiang Qian. Napagtanto ng lalaki ang kanyang pagkakamali. Nahihiyang sumagot siya, kumusta di? Ako si Bidan Philip. Tumango si Jiang Qian. Ang boses ng lalaking ito ay nasa pagitan ng bata at binata. Puno ng pang-akit. Ngunit pagkatapos magsalita si Bidan, nagsisi siya. Ang boses ng kanilang lahi ng sirena ay natural na may kakayahang mang-akit. Dahil hindi pa siya matured, hindi niya lubos na makontrol ang katangiang ito. Kaya kapag nagsasalita siya, ang mga beastman sa paligid ay madaling maengkanto kung hindi mag-iingat. Akala niya dahil sa kanyang pagkakamali kanina, ang susunod na ilang taon ay magiging ligaw ng kasama niya sa dorm. Ngunit parang hindi man lang naapektuhan ang isa, at malamig pa rin ang trato sa kanya. Samantala, si Jiang Qian ay nag-iisip, ilusyon ba iyon?
Sa sandaling nagsalita ang lalaki, parang naramdaman niya ang kakaibang alon. Dumating ang gabi, hanggang sa ngayon, ang dormitoryo ni Jiang Qian ay sila pa rin ni Bidan lamang. Habang iniisip niya, na baka hindi na darating ang dalawa pa. Sa susunod na segundo, bumukas ang pinto ng sala. Isang batang may matingkad na pulang buhok ang pumasok. May maputing balat na halos transparent. Kahit sinasabi na lahat dito ay beastman ang magandang batang ito, ay nagbigay kay Jiang Qian ng pakiramdam na hindi ito tao. Parang isang mabangis na hayop mula sa malalim na gubat. Habang iniisip ito ni Jiang Qian, narinig niya ang gulat na boses ni Bidan. Ang batang may pulang buhok ay malamig na tumingin kay Bidan. Ngunit wala siyang ibang reaksyon. Naging awkward ang sitwasyon. Si Jiang Qian ang bumali sa katahimikan. Ako si Yasen Gapar. Ang katabi ko ay si Bidan Philip. Dahan-dahang sumagot ang batang may pulang buhok. Queen Terry. Ang kanyang mga mata na parang pulang marmol ay nakatitig kay Jiang Qian. Kung ibang beastman, matagal nang umiwas dahil sa pressure. Ngunit bilang tao, si Jiang Qian ay hindi naapektuhan ng pressure. Sa oras na ito, sa utak ni Jiang Qian, inilabas na ng kislap ng bituin ang impormasyon tungkol sa mga ahas na beastman. Ang mga ahas na beastman ay mas mataas ang talino at lakas kaysa ordinaryong beastman. Kaya naging dominante sila sa isang lugar. Ngunit ang mga ahas na ito sa anyong tao ay may malaking depekto. May problema sa utak. Sila ay mga baliw. Madali silang mahulog sa mental na kaguluhan. Kapag nagulo ang isip, kahit pamilya ay hindi nila kilala. Matapos ayusin ang impormasyon tungkol sa mga ahas, naiintindihan ni Jiang Qian ang reaksyon ni Bidan. Ito ay parang isang bombang tao. Sino ang hindi mag-iingat? Sa kabilang banda, si Xuexu ay walang emosyong tinitingnan ang kanyang dormitoryo. Siya ay nasa dalawang silid. Sa mga bagong mag-aaral, 3 lamang ang may ganitong pribilehiyo. Siya ang isa sa kanila. Ang pagkakaroon ng dalawang silid ay nangangahulugan na hindi siya makakasama ni Yasen sa iisang dorm. Ang ideyang ito ay dumaan sa kanyang isipan. Ngunit agad siyang natigilan. Bakit ko ba gustong makasama si Yasen? Si Xuexu ay bahagyang nagkunot noo at nag-isip. Marahil ang impluwensya ni Yasen Gapar sa kanya ay hindi ganoon kalaki. Kahit na interesado siya kay Yasen Gapar, ang atensyon niya dito ay masyadong mataas. Hindi pinayagan ni Xuexu ang sarili na ilagay ang lahat ng atensyon sa isang lalaki. Pagkatapos ay umalis siya sa silid. Tahimik na naglakad patungo sa training room ng paaralan. Sa daan, ang kanyang aura at mataas na dugo ay nagpaatras sa mga mag-aaral. Pagkalipas ng 2 araw, sumali si Jiang Qian sa Machine Design Department. Pagkatapos ng 2 araw ng klase, nasanay na rin siya. Si Bidan ay nasa Arts Department. Si Queen ay nasa Mecha Combat Department. At ang huling kasama sa dorm ay hindi pa rin dumarating dahil sa hindi alam na dahilan. Ngayon, maaga natapos ang klase. Sa panahong ito ng paggamit ng mga tubo ang mental strength ni Jiang Qian ay naka-breakthrough sa level 1. Ngunit habang dumadaan sa isang sulok, isang maskuladong lalaki ang tumakbo at hindi nakapreno. At natapunan si Jiang Qian ng mainit na hindi kilalang likido. Kahit na nakuha ng mental strength ni Jiang Qian, ang galaw ng lalaki, ang kanyang katawan ay hindi makasabay sa isip, kaya hindi niya ito lubos na naiwasan. At ang lalaki sa harap ay hindi humingi ng paumanhin. Sa halip, sinisi si Jiang Qian sa hindi pagtingin sa daan. Sa tabi, may isang payat na lalaki na patuloy na sumasang-ayon. Kahit ayaw ni Jiang Qian ng gulo, hindi niya napigilan ang pagkunot ng noo. Ngayon ko lang nakita ang ganitong uri ng payat. Parang maliit na kutsilyo na hinila sa puwet, nagbukas ng mata. Ang mga salitang hindi masyadong matapang ni Jiang Qian ay nagpagalit sa maskuladong lalaki. Nang akmang sasaktan siya ng maskuladong lalaki, natigil ito dahil sa malakas na tawa sa tabi. Lumipas na ang oras. Isang gwapong binata ang tumatawa habang hawak ang tiyan. Pagkalabas ko, nakita ko agad ang ganitong nakakatawang bagay. Maliit na kutsilyo na hinila sa puwet, nagbukas pa ng mata. Tama nga naman ang pagkakalarawan. Matagumpay na nailipat ng gwapong binata ang galit ng maskuladong lalaki sa kanya. Nang akmang aatakehin ng maskuladong lalaki ang binata, dahan-dahang nagsalita ang binata. Kami ang inspection team, may problema ka ba? Nakita ng maskuladong lalaki ang badge ng inspection team sa kamay ng binata. Agad siyang tumahimik. Kahit inspection team kayo, hindi kayo dapat hindi makatwiran. Ang lalaking ito ang bumagsak ng gamit ng iba. Dapat siyang managot. Ngunit nakita ng binata na malinaw na ang lalaki ang bumangga at hindi humingi ng paumanhin. At sinisisi pa ang iba. Akma siyang magsasalita para pagalitan. Nang makita niya ang isang pamilyar na figura, lumapit kay Jiang Qian. Yasen, ano nang nangyari? Tumingala si Jiang Qian, at nakita ang mga mata ng usa na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Si Xuexu at sa mga mata ng binata ay may ningning. Ang lalaking ito ay tinutukoy si Flaro Ruberu. Ang pangalan ng batang si Binatang Gapar. Mukhang malapit ang relasyon ng dalawa. Wala sa mood si Martin. Makipagtalo sa dalawang ito. Bawasan kayo ng 1 puntos, umalis na kayo. Gayunpaman, nang dumaan ang dalawa kay Xuexu, isang malakas na presyon ang dumating. Nawala ng balanse ang isa at natumba. Basang-basa na ng malamig na pawis ang kanyang likod. Matapos ilabas ang presyon, bumaling si Xuexu kay Jiang Qian.
Sa susunod na makatagpo ka ng ganitong peste, putulin mo kahit isang kamay niya. Kumunot ang bibig ni Jiang Qian. Hindi na ba siya magpapanggap sa harap ko? Nang umalis ang lahat, sinamahan ni Xuexu si Jiang Qian pabalik sa dormitoryo, habang naglalakad pa uwi. Kahit anong paksa ang sabihin ni Jiang Qian, si Xuexu ay malamig lang na sumasagot. Hindi tama, sobrang hindi tama. Mula nang dumating siya, ang kakaibang pakiramdam na ito. Saan ba ito nanggagaling? Ang tingin ni Jiang Qian ay nagpabagabag kay Xuexu. Nagsimulang umiwas ang kanyang mga mata na mula rin ang kanyang tainga. Napansin ni Jiang Qian ang pagbabago. Bigla siyang natigilan. Gumawa ng dahilan at mabilis na tumakbo. Habang tumatakbo, sinisi niya ang sarili. Patay na, patay na. Mukhang nabighani ko ang puso ng isang batang walang muwang. Pagkabalik ni Jiang Qian sa dormitoryo, sa ganitong oras, dapat wala pa ang dalawa dahil hindi pa tapos ang klase. Kaya dire-diretso siyang pumunta sa banyo. Binuksan niya ang pinto nang hindi nag-iisip. Puno ng usok ang banyo. Ngunit sa matalas na mental strength ni Jiang Qian, malinaw niyang nakita ang lahat sa loob ng banyo. Isang hindi pamilyar na beastman ang nasa ilalim ng shower at nililinis ang katawan. Unti-unting lumaki ang mga mata ni Jiang Qian. Kahit marami na siyang nakita, ang perpektong katawan nito ay nagpabilib sa kanya. Ang kilay ng lalaki ay parang matalim na kutsilyo. Malalim ang mga mata na may gintong liwanag. Sobrang gwapo. Ang mga patak ng tubig mula sa itaas ay dumadaloy sa malapad at matigas na dibdib ng lalaki. Kasabay ng pagdaloy ng tubig, perpektong 8 abdominal muscles, magandang mermaid line, at sa susunod na segundo, isang malamig na boses ang narinig. Sapat na ba ang iyong tingin? Kaya umiti siyang humihingi ng paumanhin. Alam niyang hindi na magalang ang ganito, at mabilis niyang isinara ang pinto. Hinuha ni Jiang Qian, na ito ang natitirang kasama sa dorm na hindi pa dumarating. Mga 10 minuto ang hinintay. Lumabas ang lalaki na basa pa ang buhok. Bago pa makapagsalita ang lalaki, sabi ni Jiang Qian, sandali. Ayusin ko muna ang problema ko. Habang nagsasalita, itinuro niya ang mansa sa kanyang damit. Nang pumasok si Jiang Qian sa banyo, bahagyang kumunot ang magandang kilay ng lalaki. Isang oras pagkatapos, dahan-dahang lumabas si Jiang Qian mula sa banyo. Lumapit siya sa pinto ng silid ng lalaki. Gwapod, natapos ko ng maligo. Pwede na tayong mag-usap. Narinig ang medyo nakakainis na boses. Muling kumunot ang noo ng lalaki. Hindi siya sanay makipag-usap sa ganitong uri ng lalaki. Tinitigan niya si Jiang Qian ng matagal. Nararamdaman na hindi malakas ang enerhiya sa katawan nito. Mukhang hindi ito sa combat department. Umiling siya. Dahan-dahang nagsalita. Unad, isang banyo lang ang meron dito. Tandaan mong kumatok muna sa susunod. Pangalawa, kung walang mahalagang bagay, huwag mo akong kausapin. Pangatlo, ang pagpasok sa aking silid. Sana hindi na ito mangyari ulit. Sa pagkakasabi ng pangatlong punto, tumayo ang lalaki. Ang kanyang matangkad na figura ay bumalot kay Jiang Qian. Bahagyang itinaas ni Jiang Qian ang kilay. Mataas ang tono ng lalaking ito. Sa unang pagkikita pa lang, gusto na niyang magtakda ng panuntunan. Gayunpaman, hindi nagalit si Jiang Qian. Dahil sa simula pa lang, wala siyang balak makipag-ugnayan dito. Ngunit kailangang malinaw ang mga panuntunan mula sa simula. Lidon Yasel, tama ba? Nakita niya kanina ang pangalan nito sa silid. Kung sino ako, baka wala kang pakialam. Kaya iwasan ko na rin ang pagpapakilala. Sang-ayon ako sa una mong punto. Sana maipatupad mo rin ito. Pangalawa, hindi ako papasok sa silid mo. Sana huwag ka ring pumasok sa akin. Ito ang tinatawag na mutual respect. Naiintindihan mo ba? Narinig ito ni Lidon at bahagyang nawala ang kunot sa noo. Kahit papaano, may katwiran ang lalaking ito. Ngunit sa susunod na sandali, tiningnan ni Jiang Qian ang buong katawan ni Lidon. At tumigil ang tingin sa ibaba ng tiyan nito. Pero magkakasama tayo sa iisang dorm. Imposibleng baliwalain kita ng tuluyan. Dahil napakalakas ng iyong presensya. Nagdilim ang mukha ni Lidon. Kahit ang pagkilala sa kanyang pagkalalaki ay papuri. Ang pagkakatitig ng lalaki sa harap niya ay nagpabagabag sa kanya. Nakita ni Jiang Qian ang lalong dumidilim na mukha ng lalaki. Mabilis siyang umalis bago pa ito magmalabis. Pagkabalik sa silid, kumunot ang noo ni Jiang Qian. Binuklat niya ang impormasyon sa light brain. Kailangan kong magmadali at maghanap ng paraan para kumita. Dahil hindi siya ang tunay na Yasen Gapar. Hindi rin siya nangahas humingi ng pera sa pamilya Gapar. Si Jiang Qian ay sunod-sunod na tumingin sa 12 ng job postings. Kung hindi nangangailangan ng partikular na uri ng beastman, ay nangangailangan ng mataas na lakas. Matapos maghanap sa daan-daang job postings, isang pink at cute na job posting ang nakakuha ng kanyang atensyon. Pahayag, hanapin ang pinakasikat na broadcaster ng Venus. Ang pinakasikat na broadcaster ay makakatanggap ng 100 sub-beast coins. Ang gantimpalang ito ay sapat na para sa kanyang pangunahing pamumuhay sa akademya sa mga susunod na taon. Walang pag-aalinlangan, pinarehistro ni Jiang Qian ang kislap ng bituin. Habang tinitingnan ni Jiang Qian ang listahan ng mga sikat na broadcaster sa Venus, natigilan siya. Ang numero 1 ay isang kakilala. Ang numero 1 ay si Bidan Philip, na may 50 milyong followers sa buong network. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jiang Qian ang isang krisis. Kung sasali ang isdang ito sa kompetisyon,
Mahihirapan siyang manalo. Nang bumalik si Bidan kinaumagahan, nagpa siya si Jayang Qian na siya sa atin ang kalaban, upang makapaghanda ng maaga. Kaya direkta niyang tinanong si Bidan, napapanood ko ang iyong live stream kamakailan. Balak ko ring pumasok sa larangan, kaya gusto ko sanang humingi ng payo. Narinig ito ni Bidan at hindi maipaliwanag ang kanyang excitement. Hindi mapigilan ang pagngiti. 5 taon na akong nasa larangan. Kahit anong tanong mo, sasagutin ko. Umubo ng 2 beses si Jayang Qian. May kompetisyon ng mga broadcaster kamakailan. May premyong 100 sa Beast Coins, sasali ka ba? Nagulat si Bidan. 100 sa Beast Coins na kompetisyon. Hindi ako sumasali sa mga ganyang maliit na paligsahan. At 100 sa Beast Coins. Mas malaki pa ang natatanggap kong tips. Hindi sulit. Napahinga ng bahagya si Jayang Qian. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang magpakita ng mukha. Dahil sa espesyal na sitwasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Balak niyang magsuot ng maskara sa kompetisyon. Kahit mawalan siya ng ilang atensyon. Mas ligtas ito. Matapos tanungin ni Jayang Qian, tumingin siya kay Bidan. Hindi makapaniwala si Bidan. Hinintay mo ako ng matagal. Para lang itanong kung sasali ako sa kompetisyon. Naramdaman ni Bidan ang bahagyang pagkabigo. Akala ko magtatanong ka tungkol sa live streaming. Marami pa akong karanasang gustong ibahagi. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, mabilis na bumalik si Jayang Qian sa dormitoryo. Una niyang pinaska ng kislap ng bituin ang paligid. Nang makumpirmang walang tao sa dormitoryo, binuksan niya ang kamera para sa live stream. Pagkatapos, pinangalanan niya ang account na Jayang Bingren, at sinuotan niya ng maskara si Jayang Bingren. Hawak ang isang instrumentong parang flauta. Nang handa na ang lahat, inutusan niya ang kislap ng bituin na palihim na pasukin ang opisyal na platform. At tahimik na magdagdag ng traffic sa kanya. Hindi nagtagal, umakyat ang init ng live stream. Nanatili sa humigit kumulang 1,000 tao. Pinahinto ni Jayang Qian ang kislap ng bituin sa pagdaragdag ng datos. Dahil baguhan lang siya sa live streaming. Kung sobrang kapansin-pansin agad, hindi maganda. Matapos ipakilala ni Jayang Qian ang sarili, dahan-dahan niyang kinuha ang ocarina. Inihanda ang posisyon para tumugtog. Tugtog dahan-dahan niyang ibinaba ang ocarina. Ngunit nang tingnan niya ang comments, tahimik pa rin. Bagaman tiwala siya sa kanyang kakayahan, nag-alinlangan siya. Ngunit sa susunod na segundo, sumabog ang comments. Puno ng papuri ang buong screen. Kasabay nito, dumating ang iba't ibang regalo. Nagulat si Jayang Qian, kaya mabilis siyang kumanta ng isa pang kanta. Ngunit hindi niya napansin. Habang kumakanta, ang kanyang mental strength ay tumataas ng diretsyo, at ang mental strength ay kasama ng boses, na naiparating sa lahat ng manonood, sa loob ng isang spaceship. Ang lalaking may pulang buhok, ay lumabas mula sa banyo na mukhang hindi nasisiyahan. Kanina lamang, isang sundalo, ang nagmadaling nagulat sa kanya ng isang emergency, at ang lalaking may pulang buhok, habang tinitingnan ang video na ipinapadala. Mapanganib na kinipit ang kanyang mga mata. Para sa ganitong bagay, ginambala nila ang paliligo ko. Paano ko sila parurusahan? Sa susunod na segundo, dahan-dahang binuksan ni Aveles ang video. Tumunog ang magandang awitin. Kahit maganda ang kanta, si Aveles ay may matibay na willpower. Sa sandaling dumaloy ang mental strength, agad niyang napansin ito. Isang gulat ang dumaan sa mga mata ni Aveles. Hindi napigilan ng sundalo ang excitement kung ang mga sundalo natin sa frontlines ay magkakaroon ng ganitong mental strength. Paulit-ulit na pinatugtog ni Aveles ang video bago nagsalita. Hanapin ninyo agad kung sino ito. Samantala, si Jayang Qian ay hindi nagsalita pagkatapos kumanta. Mabilis niyang isinara ang live stream. Ngunit pagkatapos, ang kanyang video ay patuloy na na-share at nirepost. Mabilis itong umabot sa 20,000 followers. Sa maikling 20 tandang bawas 30 minutong live stream na ito, natanggap niya, kabuang 15 sa Beast Coins na halaga ng tips. Ngunit dahil hindi siya nakasign, 30% lamang ang kanya. Ibig sabihin, 5 sa Beast Coins o katumbas ng 500 gold Beast Coins. Sakitan na ito. Ang dalawa, hanggang 3 buwan na gastusin ay walang problema, at maaari pa siyang mamuhay ng komportable. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Bidan mula sa pinto. Yasen, nakabalik ka na ba? Mabilis na itinago ni Jayang Qian ang maskara ni Jayang Bingren. At lumabas. Bidan, may problema ba? Tiningnan ni Bidan si Jayang Qian nang may bahagyang inggit. Ganyan ba ka-relax ang machine design department? Kahit ang mga kakilala ko sa machine design, ay abala hanggang sa pagod na ang kanilang buntot. Nakita ni Jayang Qian ang isdang natulala. Muling nagsalita, Bidan, ano nang hinintay mo sa akin? Nag-alinlangan si Bidan. Bago dahan-dahang sumagot, gusto kitang yayain na kumain sa kantina. Naisip ni Jayang Qian na wala rin naman siyang gagawin. Kaya sumang-ayon siya sa imbitasyon ni Bidan. Ang dalawa ay kakalabas pa lang ng koridor ng dormitoryo nang makasalubong ang parang natutulog na si Queen na may puting buhok. Nang makita ng dalawa si Jayang Qian nang hindi nagsasalita, tinanong ni Jayang Qian. Pupunta kami ni Bidan sa kantina para kumain. Gusto mo bang sumama? Akala niya sa personalidad ni Queen, hindi ito sasang-ayon.
Ngunit pagkatapos mag-alinlangan ng isang segundo, mahinang tumango si Queen. Kaya ang dating dalawahan ay naging tatluhan. Sa loob ng kantina, si Jiang Qian at Bidan ay nag-uusap ng paunti-unti. Si Queen ay tahimik na kumakain sa gilid. Ngunit ang usapan sa kabilang mesa ay nakuha ang atensyon ni Jiang Qian. Beastman A, ngayong taon, magsisimula na ang all-department mecha competition ng ating akademya. Beastman A, mayroon akong bagong listahan ng mga paboritong mananalo. Mga kapatid, interesado ba kayo? Beastman ni, ang top 3 na paborito ay mahulaan ko di. Pero sino itong Beastman na si Ergapar? Napakalakas niya, hindi ko pa siya narinig dati. Sa kabilang banda, natapos na ni Bidan at Queen ang kanilang inumin. Tinitigan ni Bidan si Jiang Qian. Ang kanyang mga mata ay parang nagsasabing, Ergapar, pareho kayo ng apelyido. Kumunot ang bibig ni Jiang Qian. Kanina pa, sa kanyang isipan. Pinahintulutan niya ang kislap ng bituin na kunin ang datos ng Hansing. Ang pamilya Gapar, ang Ergapar na ito, ay ang tunay na kuya ni Yasen Gapar, ang pinuno ng pamilya Gapar. Mayroon siyang 12 anak at ang iba pang mga kapatid ay may talentong BO mas mataas. Si Yasen lamang ang may level talent, kaya ang iba niyang kapatid ay binubuli siya. Kahit ang pinuno ng pamilya ay hindi siya pinapansin. Tinatrato siya bilang hangin. Dagdag pa rito, ang orihinal na Yasen ay laging nakayuko at may mahabang buhok na nagtatakip sa kanyang mukha, kaya ang tinuturing niyang kuya, si Ergapar, ay hindi makakakilala sa tunay o peke na kapatid, kaya hindi nag-aalala si Jiang Qian. Kaya mahinahon siyang tumango, tamad. Sa pangalan, siya ang aking kuya. Narinig ito ni Bidan at Queen, at nalaman nila na hindi maganda ang relasyon niya sa kuya niya. Nagkatinginan ang dalawa, at hindi na nagpatuloy sa paksa. Sa oras na ito, sa Villa 045 ng Lanrui Academy natanggap ni Bear Gapar ang tawag. Mula sa kanyang ama, ang pinuno ng pamilya Gapar. Dahan-dahang nagsalita ang pinuno ng pamilya Gapar. Ang iyong kapatid ay dumating na rin sa Lanrui Academy. Natigilan si Air. Hindi niya maisip kung sinong kapatid. Hindi niya agad naisip si Yasen Gapar. Napansin ng pinuno ng pamilya Gapar ang kanyang iniisip. Ang tinutukoy ko ay si Yasen. Dumating na rin siya sa Lanrui Academy. Ngayon talagang nagulat si Air. Hindi niya inakalang ang mahinang, mababa ang talento, at walang presensyang kapatid, ay makakapasok sa Lanrui Academy. Hindi pinansin ng pinuno ng pamilya Gapar ang iniisip ni Air. Sinabi niya lamang, nasa iisang akademya kayo. Bigyan mo siya ng pansin kung magkagulo siya. Hindi ka makakapagmalaki sa akademya. Ang pamilya Gapar ay mawawala ng mukha bilang aristokrata. Narinig ito ni Air mula sa kanyang ama, at puno ng pagkasuklam ang kanyang mga mata kay Yasen. Matatag siyang tumingin sa kanyang ama, alam ko di. Ama, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong matapos ang mga gawain ko, gagawa ako ng paraan para maalis si Yasen sa akademya. Kung matino siya, mabuti. Kung hindi, isang mapanganib na liwanag ang dumaan sa mga mata ni Air. Isang araw, binuksan ni Jiang Qian ang livestream gaya ng dati. Matapos ang isang gabing pagkalat ng kanyang video, umakyat na ito sa 100,000 followers. Sinuotan ni Jiang Qian ang maskara ni Jiang Bingren. Muli siyang nagpakilala ng maikli, at sa loob ng ilang segundo ng kanyang pagpapakilala, mabilis na nag-online ang 100,000 followers. Parang hinintay nila ang sandaling ito ng kanyang livestream. Ang screen ay puno ng mga pagbati. Hindi pinansin ni Jiang Qian ang comments. Kinuha niya ang ocarina at nagsimulang tumugtog. Ang malamyos na tunog ng plauta. Muling pinatahimik ang mainit na screen. Pagkatapos ng mahigit 2 minuto, natapos ang isang piyesa at muling sumiklab ang comments. Ngunit, hindi alam kung masyado bang nakatutok ang lahat sa musika. Kaunti lamang ang nagbigay ng regalo. Pagkatapos ng kalahating oras ng pagbo-broadcast, kahit umabot na sa 120,000 ang followers, ang regalo hanggang ngayon ay isang sub-beast coin lamang. Kaya naghanda na siyang mag-offline. Salamat sa inyong suporta. Pakikalmahan ninyong i-click ang follow. Pagkasabi nito, puno ng mga tandang pananong ang screen. Sa oras na ito, isang misteryosong kay Big Brother D, na may 6 na po sub-beast coins na tip, ay humiling na kumanta pa siya ng isa. Natanggap ang tip, nagpasalamat si Jiang Qian. Salamat sa tip ng Big Brother Mechmaster. Bilang pasasalamat kay Big Brother Mechmaster, kakantahan ko kayo online ng isang kanta. Ang pamagat ng kanta ay may pera. Narinig ito ng mga beastman sa likod ng screen at naging maasim ang kanilang mukha. Totoo nga na kahit hindi lahat kayang gawin ng pera. Ngunit kung wala kang pera, wala kang magagawa. Ang pamagat ng kanta ni Jiang Qian ay nagpaalala sa mga beastman na parang bagong gising. Ang gift section ay nagsimulang magliwanag. Sa pagkakataong ito, pagkatapos kumanta ni Jiang Qian, mabilis na nag-react ang lahat at nag-brush ng screen. Tinitingnan ni Jiang Qian ang walang tigil na maliliit na regalo. Natuwa siya ng husto. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmadaling umalis sa livestream, tahimik niyang pinanood. Ang pag-brush ng mga regalo ng lahat, hindi nagtagal. Ang listahan ng top donor na si Mechmaster ay malakas na nagpakita. Nag-iwan ng mensahe, Jiang Bingren, tingnan mo ang private message positibo, 10 sub-beast coins. Sa kabilang dulo ng screen, si Aviles ay ngumiti ng bahagya. Ngumiti ng may malalim na kahulugan.
Ang mga tauhan sa likod niya ay sabay-sabay na nanginginig. Alam nila, ang may-ari ng platform na ito ay malalagay sa panganib. Muli si Avalos ay gumastos ng 30 sub-beast coins para magbigay ng tip kay Jayang Bingren at nag-iwan ng mensahe. Pagkatapos mag-offline, huwag kalimutang sumagot sa aking mensahe. Sa susunod na segundo, si Avalos ay tumingin sa mukha ng maskara sa screen at parang hinawakan ito ng mahina. Hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ni Jayang Bingren dahil hindi nila mahanap ang impormasyon ng kanyang light brain. Ang lokasyon ng ganitong mahusay at misteryosong beastman. Si Avalos ay lubhang na-excite. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanang kamay. At mahinang tumawa, talagang lalong naging kawili-wilig. Samantala, si Jayang Qian ay hindi alam na ang kanyang bagong pagkakakilanlan ay muling napansin ng isang kakaibang tao. Pagkatapos mag-offline si Jayang Qian, sa maraming private message, hinanap niya ang mensahe mula sa tinatawag na Mechmaster. Binuksan niya ang chat box. 3 mensahe ang bumungad. Jayang Bingren, interesado ka bang magtrabaho sa militar? Saang planeta ka naroroon? 1,000,000 sub-beast coins ang sahod bawat taon. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan si Jayang Qian sa pagsagot, Big Brother Mechmaster. Salamat sa iyong patuloy na suporta. Ngunit may mga bagay pa akong ginagawa ngayon. Hindi maginhawang sumali sa militar. Bukod dito, ang maskara ang aking inspirasyon. Dahil hindi alam ng lahat kung sino ako, kaya ko lubos na mailagay ang damdamin sa bawat kantang inihahandog ko sa inyo. Sa kabilang banda, natanggap ni Avalos ang sagot. Ang kanyang ngiti ay lalong lumaki. Hanggang sa malakas siyang tumawa, tumayo siya at iniutos, ipadala ang ika-7 hukbo, siguraduhing mahanap ang taong ito. Si Jayang Qian ay hindi alam na ang kanyang pagkakakilanlan bilang Jayang Bingren ay naging target ng isang malaking operasyon. Matapos niyang sagutin ang mensahe, patuloy siyang naghanda para sa susunod na araw. Kinabukasan, sa Lanrui Academy, si Jayang Qian ay nagpatuloy sa kanyang klase sa Machine Design Department, habang si Bidan ay abala sa kanyang Arts Department, at si Queen ay nagsasanay sa Mecha Combat Department. Ngunit ang ika-4 na kasama sa dormitoryo, si Lee Dunyasel, ay nanatiling malamig at hindi madalas makipag-usap. Sa kantina, muling nagkita sina Jayang Qian, Bidan at Queen. Habang kumakain, napansin ni Jayang Qian ang usapan sa kabilang mesa. Narinig ko na ang susunod na mecha competition ay magkakaroon ng malaking premyo. At si Ergapar ang nangunguna sa mga paborito. Napaisip si Jayang Qian. Alam niyang ang kanyang tikuya na si Ergapar ay hindi siya makikilala. Ngunit ang pagkakataong magkita sila sa kompetisyon ay maaaring magdulot ng problema sa kanyang plano. Kislap ng bituin, i-update mo ako sa impormasyon tungkol kay Ergapar. Mabilis na nagbigay ng ulat ang kislap ng bituin. Si Ergapar, 25 taong gulang, pinuno ng pamilya Gapar. May gradong A sa talento, dalubhasa sa Mecha Combat. Kilala sa kanyang ambisyon at malamig na personalidad. Napabuntong hininga si Jayang Qian. Kailangan kong maging maingat. Kung sakaling mag-cruise ang landas natin, baka matuklasan niya ang totoo. Sa kabilang banda, si Ergapar ay nakatanggap ng balita mula sa kanyang mga tauhan. Ang iyong kapatid na si Yasen ay nakita sa Machine Design Department. Ngunit mukhang hindi siya aktibo sa combat training. Kumunot ang noo ni Ano nang ginagawa ng walang kwentang iyon dito?